One Shot Baguio Ride. Tara, let's go! So wala nang intro. April 2, Thursday, nang umalis ako dito sa Cavite. Pero dadaan muna ako dito sa may meetup place namin, dito sa may McDominic. Nandito sa meetup place si Master Ronald. Dalawa kami sa ride nito. First time niya magbabagyo ride at wala rin siyang idea sa mga ruta kaya sumama siya sa akin. So dito kami muna sa Maynila. Papunta kami ng kilometer 0. So 4pm na nag-ride out ako sa bahay dito sa may Cavite. Nakarating kami dito sa may kilometer 0 ng mga 5pm. So walang tulugan ng ride na to. At tulog namin nito sa may Baguio na. Kinabukasan. At ayan, dito na kami sa may kilometer 0. Nag-selfie muna rin kami rito. Nagpahinga na saglit and then nag-ride out na. So hindi rin naging madali para sa ride ito sa kasama ko. Dahil wala rin siyang masyadong experience at di rin sanay sa mga long ride na tulad ng ganito. Kaya ang advice ko sa kanya bago kami mag-ride ng Baguio ay mag-ensayo siya ng maigi. So mula rito sa may LRT station, ang pinakadulo nito ay Monumento Circle. And then liliko kami pa Valenzuela and then Bulacan, Pampanga and then Tarlac. Dire-diretso na yan hanggang Pangasinan. So dito sa may circle ng Monumento, wala na pala yung mga kainan dito. Kaya doon kami kumain sa may People's Park ng Valenzuela. First time ko magwa one shot ng Baguio, napakahirap pala. Hindi tulad nung last ng Baguio ride ko 3 years ago. Doon ako dumaan sa may Marcos Highway. Natulog kami pagdating sa may Urdaneta. So hindi na masyadong mahirap pagising namin dahil nakapagpahinga kami. Pero tong ride na to medyo challenging talaga dahil puyat ka. Imbis na magpahinga sa may Pangasinan o Urdaneta ay dinerecho namin hanggang Baguio. So dito nakaka 42 kilometers na kami from Cavite. So after namin kumain at magpahinga ito, nag-ride out na uli kami. At dito nga may nakisabay sa amin, taga Binyan. First time niya rin magbabagyo ride at wala siyang kasama kaya sumabay sa amin. So wala naman naging problema dito sa nakisabay sa amin. Ang naging problema ko lang dito first time niya nagbagyo pero nagmamarunong sa ruta. Minsan kasi may mga pagkakataon, siguro mga twice na hinahabol ko pa siya at hinabol din siya ng kasama ko dahil nauna sa pacing, lumalagpas, papunta siya ng Nueva Ecija. What if kung hindi namin siya hinabol, di ang layo ng iikutin niya. Pa Nueva Ecija kami, imbis na pa Pampanga kami at Tarlac. Anyway, back to reality tayo. Naikwento ko lang. So dito, chill ride lang ang takbuhan namin dito. Siguro mga 20 lang. Para hindi masyadong laspag pagdating ng Pangasinan o ng Baguio. Pero dito sa may kalagitnaan naging problema ko si Ronald, bumabagal ng pacing. Pagdating sa may Angeles ay hindi niya na kinaya. So pagdating dito sa may Malolos, naganap na ako ng 7-Eleven para makapagpahinga na rin at makapag-refill ng maiinom. So dito sa may 7-Eleven, 10 to 15 minutes lang ang pahinga namin. Hindi kami pwede magpahinga ng matagal dahil malayo-layo pa ang biyahe. At ayan, nakaka 89 kilometers na kami from Cavite. At dito, Padyakan Blues na naman hanggang sa marating namin ang unang bayan ng Pampanga. Chill and relax lang ang takbuhan namin dito. Di bali ako yung nagdadala ng pacing. Di bali nang medyo mabagal basta dire-diretso ang takbo at walang aberya. Dito sa may Pampanga, may mga certain place na madidilim. Pero carry naman dahil pagdating sa may bayan ay maliwanag na. At dito nga medyo marami ring nagpapilitensya dahil Holy Thursday nito, holiday. Kaya bawat bayan na nadadaanan namin ay may mga nagpipilitensya. And touchdown, papasok na kami ng bayan ng San Fernando, Pampanga. At ito nga kahit 10 oras ng gabi ay nagkaka-traffic pa rin sa may bayan kasi gawa ng mga may sinakulo dito sa mga bayan ng San Fernando, Pampanga. Napakahaba at napakalaki rin ng bayan ng San Fernando. At dito nga akala ko may nag-aaway kaya napahinto ako. At ayun, meron pala rin nagsisinakulo rito. Yan, mga nagpipilitensya. Akala ko kung ano ng kaguluhan. At pagdating nga dito sa may Angeles City, pagligong ko sa likod, wala na pala si Ronald, pati yung isa kong kasama. Si Ronald pala hindi na nakasabay dahil sa sobrang pagod. Buti na lang inaalalayan niya nung sumabay sa amin. Ayan si Ronald. Wala. Sure. Okay, muna tayo rito. Ayo, dito kami. Sa 7-Eleven, papahinga muna. At dito nga, binigyan ko siya ng mahabang pahinga si Ronald para makapag-relax muna at saka makakain muna siya para bumalik yung lakas niya. At dito, kumalas na rin sa amin yung taga Binyan. Mukhang nainip na rin sa pacing at syempre, umaalalay din siya kay Ronald. Kaya okay na rin yung si Ronald, dinatay natin. Akala ko nasa likod lang ko lang wala pa pala. Guys, mukhang maghahanap na ako ng bus station na ito .
Dito pa lang nandito pa lang kami sa Angeles Hirap na makasabay si Ronald. So, tignan natin kung hanggang saan. Pag talagang hindi na kaya, ako na mag-alo sa kanya na sumakay na lang ng bus. Pauwi. Yes, kasi napakalayo pa ng biyahe namin. Halos 1/4 pa lang yung natatakbo namin. Ang Baguio 300 kilometers, sa 100 kilometers pa lang kami. So 200 kilometers pa ang kailangan niyang padyakan. So dito approaching na kami sa may Banban Bridge. Pero bago namin marating ang Banban Bridge, ito mga sumalubong sa amin, mga nagpipilitensya. Sobrang haba na ito. Mula rito sa Tarlac, nilalakad nila hanggang Angeles City. So mula rito, kahit paano nakakasabay na si Ronald. Dahil nag-iba ang weather dito sa may Tarlac, kahit paano nakakaibsan ng pagod yung lamig dito. So dito nagpahinga muna kami, at the same time pinapanood na rin namin yung mga nagsisinakulo. At ito nga, sa sobrang pagod ni Ronald, tinawag ng kalikasan. Ayun, after niya mag-CR, ito, papasok na kami ng Bambam Bridge. Dito sa Bambam Bridge, ito yata yung pinaka-boundary ng Tarlac tsaka ng Pampanga. So dito guys, makikita nyo dito sa may Bambam Bridge, marami pa talaga nagpipilitensya. Mula rito sa may Tarlac, nilalakad lang nila hanggang Angeles City. Ganong kahaba yan. Binabati ko si Master Ronald. At least nakarating na siya rito sa Tarlac. Ayan Congrats! 200 kilometers pa. Sumula dito sa bayan ng Tarlac, marami rito yung mga madidilim na kalsada. So dito napabilib din ako ni Ronald kasi kahit pagod siya talagang lumalaban, at nakita ko yung determinasyon niya na ma-unlock tong Baguio ride. Isa rin kasi ito sa mga pangarap niya matapos So napakahaba rin talaga ng kalsada rito at napakadilim. At sa wakas dito medyo nahiya siguro yung kalsada sa amin, kaya binigyan kami ng liwanag dito. Ayun, is a good sign kahit papaano nakakasabay na si Ronald sa likod ko. At dito nga, habang lumalalim yung gabi, nakakaramdam kami ng matinding lamig. Giniginaw na kami rito, kaya naghanap na ako rito ng convenience store para makapagbihis o makuha namin yung mga jacket namin sa gamit. At dito nga sa may 7-Eleven, nag-jacket na kami. Lamig, ginaw. Hello guys, nag-jacket na ako. Sobrang lamig dito sa may Tarlac. Wala pa kami sa Baguio, pero grabe, hindi namin mataste yung lamig So, ito, nag-jacket muna tayo. 5 o'clock in the morning, ito, nag-breakfast na kami. Nandito pa rin kami sa loob ng Tarlac. Maliwanag na. Maliwanag na, nandito pa rin kami sa Tarlac. At ginaw ako, naka-jacket na kami. At dito nga, dahil maliwanag na, pupungos-pungos na yung mata ko dahil sa antok. At may mga nakasabay na rin kami mga siklista rito, mga taga rito sa Tarlac. Kaya nga, gusto ko nga makipag-rematayan sa kanila, kaya lang nahiya ako, baka matalo sila. 6 o'clock in the morning, ngayon, nandito pa rin kami sa bayan ng Tarlac. Approaching na rin kami sa bayan ng Paniki. And finally, nandito na rin kami sa bayan ng Paniki. Ayan, approaching kami sa may Arco. So, itong bayan ng Paniki, sako pa rin ng Tarlac ito. At ayan, marami rin kayo makikita mga motorista rito na humihinto para magpa-picture dito sa lugar. At ayan, may signage na ng Urdaneta, meaning malapit na rin kami sa may Pangasinan. At ito, papasok na kami ng bayan ng San Rafael. At sa wakas, nandito na rin kami sa unang bayan ng Pangasinan. Sa haba-haba ng bayan ng Tarlac, nakalabas din. Bike travel po. 1, 2, 3. At ayan, nandito na kami sa bayan ng Villasis, Pangasinan. At dito nagkape na rin kami ni Master Ronald. Si Master Ronald, empleyado pala ng McDonald's, kaya delivery niya ako rito magkape. Tuloy lang kami sa pagpadyak agad sa marating namin ng bayan ng Urdaneta. Mula rito sa Villasis, may kahabaan din hanggang sa marating namin ng bayan ng Sison. At kung gaano kalamig kagabi sa may Tarlac, siya namang init dito pagdating sa may Pangasinan. Ayan, nandito pa rin kami sa loob ng bayan ng Villasis. At pagdating dito sa may Urdaneta, may mga pulis kaming nakilala rito. Ang babait din ng mga pulis dito at binigyan din kami ng maiinom. Shoutout sa inyo mga sir. Sir, mga officer. Po, bike travel. Si sir. Kami yung mga United Kabalikat City Com ng Urdaneta Chapter. Sige po, sige po.
So time check, 10 o'clock in the morning. Nandito pa rin kami sa bayan ng Urdaneta. At approaching na rin kami sa bayan ng Season. And still, nasa likod ko pa rin si Master Ronald. Sa parting to, talagang pinapahanga na talaga niya ako. Dahil kahit papaano, nakaabot na siya rito. So dito, tumitindi na yung init ng kalsada. So ang goal namin dito ay makarating ng Lion's Head na hindi pa dumidilim. Medyo nakakapagod na rin. At the same time, inaantok na rin kami kasi wala pa kami mga tulog. So dito sinabihan ko si Ronald, yung kasama ko. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagpadyak hanggang sa marating natin ng bayan ng La Union. At bago pumanik ng Lion's Head, syempre kakain muna kami doon sa may ibaba. Kanina pa kami pumapadyak. Parang walang katapusan din ng mga kalsada rito sa layo. Ayun, oh, sa kalam na to si, Ronald. At sa wakas, starting na rin namin ang arko ng La Union. So konting padyak na lang, nandito na kami sa may Benguet. At doon na rin kami manananghalian. So sa mga oras na ito, mga 11 AM in the morning na. So dito nakakaramdam na rin kami ng gutom ni Ronald. Kaya naghanap na kami makakainan dito. Kakain muna kami. Top goods na. Kanin lang, walang ulam. At ayun, after namin mag-lunch, tuloy padyak na uli kami rito. Tingin-tingin na sa magandang view rito hanggang sa marting namin ng arko ng Benguet. At dito nga, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil narating na rin namin tong arko ng Benguet. Sa haba-haba ng pinadyak namin, sa wakas nakarating na rin dito. So according sa mga siklistang nakarating na rito, ang mga ahon daw dito sa may Cannon Road ay banayad lang. Pero iba sa kaso namin kasi nagmula pa kami ng Cavite, maghapon kami pumadyak. Kaya yung mga hita namin ay pagod na. Kaya yung mga ahon dito kahit banayad ay iniinda talaga namin. So dahil nga first time ko rito sa may Cannon Road, talagang na-amaze ako sa ganda ng mga lugar dito. So kahit anong talagang gawin rito, mahirap talagang dayain yung katawan, talagang nakakaramdam na ng pagod. So dahil sa ginusto namin to, kahit pagod na, kailangan namin tapusin to. So hindi rin naging madali ang mga kalsada rito sa may Cannon Road. Mahihirap din talaga at matataas ang mga ahon. At dito bigla akong napahinto, tinignan ko yung kalsada, napakadelikado. Ahon kasi yan guys ngayon kung aahon ako rito na may mga sasakyan sa likod ko napakadelikado. So ang ginawa ko rito, inantay ko muna itong mga ibang siklista at tinignan ko kung paano diskarte nila. Yes, hindi lang talaga halata dito sa may video pero napakataas niyan, yung parting yan. So dito inantay ko munang mawala ng sasakyan sa likod ko, saka ako inahon to. Syempre safety first muna mga ka-travel, di ba? After ng ahon na yon, ito naman ang sumalubong sa akin. At dito kanino pa hindi napapansin si Ronald sa likod ko. So inantay ko muna siya rito. Pero mahirap kasi magantay lagi sa kanya dahil masisira yung momentum mo. Dahil dito sa Cannon Road puro ahon dito. Pero alam nyo ba may mga dati akong kasama na nabalitaan ko umahon din dito ng one shot sa Baguio. Mga hindi rin nila kinaya kaya ang ginawa nila sumakay na lang ng pinagbabawal na teknik hanggang sa makarating sa may Baguio City. Oh, milagro. Konting na lang. Nasa Lion's Head na yan. At dito nga nasa ganda talaga, hindi na kinaya kaya naglakad na lang, nagtulak na lang si Ronald. So dito alalay na lang din ako sa kanya at the same time nag-aantay na lang ako sa mga taas. Ayun dumipikit yung bahay Ganda So dito ini-enjoy ko na lang yung paligid na para kahit papano makaibsan ng pagod. So dito napapaisip ako, siguro kung hindi ako puyat at fresh pa yung katawan ko, siguro saglit ko lang papanikin tong Lion's Head tsaka hanggang Baguio City. Pero hindi kasi ganun, pagod na talaga kami. Kampo. So nandito na kami sa may Camp 4. At ayan, makikita nyo sa may left side yung paon na yan. Nag-viral yan sa Facebook dahil may mga pumalik ng mga siklista dyan. At ayan, may mga resort pa pala rito sa ilalim ng tulay. Ayan, may mga swimming pool So back to reality tayo. Ito, tuloy padyak na naman uli. At dito nga, hindi ko na talaga nakikita sa likod ko si Ronald. Di ko alam kung nasaan na siya. So ang ginawa ko rito, paglagpas ng may tunnel, doon ako nagantay sa kanya. Pero talagang pagod na talaga at hindi na rin kaya ni Ronald. At sa wakas, ito papasok na ako ng tunnel. Pero dito, imbis na matuwa ako dahil narating ko na tong tunnel, medyo nag-aalala ako dahil wala pa si Ronald sa likod ko. So di ko alam kung asan siya banda, kung nasaan na. Yun, mga travel, di na kaya ng kasama ko. Baka isasakay ko na lang ng jeep. Wala gagabihin kami ng gusto. Ito, kanina pa ako nag-aantay rito sa taas
At ayun nga si Ronald sa may dulo, naglalakad. Well, para sa akin, malaking achievement na rin to, Ronald. So, congratulations. Dahil hindi na rin biro yung ginawa mo. Isipin mo, from Angeles City, pagod ka, pero nakaya mo pa rin makarating dito sa may Lion's Head. So, congratulations. Kahit hindi mo natapos yon, malaking bagay yan. Achievement ride na rin yan para sa'yo. So, mula rito, iniwan ko na lang si Ronald at nagpatuloy ako baka panik hanggang Lion's Head. And then pagdating sa may Lion's Head, doon na lang ako gumawa ng desisyon kung paano siya makakarating doon sa taas. So pagdating doon sa may Lion's Head, tumawag na lang ako ng mga sasakyan na pwedeng isakay siya. At pagdating nga rito sa may Lion's Head, dito na nawala yung momento ko sa pagkuha ng mga video. Dahil yung isip ko ay nakapokus sa kanya. Kaya nawalan ako ng momento rito. So hanggang dito lang yung video na nagawa ko, pero ginawan ko na lang paraan pagdating doon sa may Baguio City sa may itaas. So dito no choice, gagabihin kami kasi mga 4 PM na rin yata to ng hapon. So dito may kinausap ako na mobile, pinasakay ko na lang doon si Ronald, pinapick up ko sa baba. Kasi gagabihin kami, kasi talagang hindi na rin kaya niya. Pero para sa akin Ronald, congratulations, malaking bagay na yung nagawa mo. So dito ikat na natin. Dito na tayo sa may transient house. Pagdating namin sa may Baguio City, kinontak na namin yung kakilala ko na matutuluyan namin. Then doon na kami natulog at nagpahinga. So kinabukasan, umuwi na rin kami. Ayan, sa sobrang pagod, dito na siya nakatulog sa may sala. At ito yung kwartong tinulugan namin dito sa may Dado Niños Internet Cafe. Napaka-affordable price lang ng room na to guys. At meron na rin ditong hot shower, kaya sulit na rin. Ayun, dito kami tumuloy. So dito pauwi na kami, kaya diretso na kami sa may bus station. So maraming salamat po sa panonood. Ride safe sa ating lahat. Salamat. Ano lang yan? Lang yan kalsada rito sa Baguio. Yung pangkaraniwang kalsada rito parang malupit pa sa sungay. Hello? Grabe. Ngayon ko lang naiintindihan. Malupit ang mga kalsada rito. Ang aga-aga oh. Nagtutulak kami. Kapoy kaayo.